Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na mga headlines para sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Mapanganib na antas ng heat index posible maramdaman sa Metro Manila sa susunod na, 2 araw. Ronda Pilipinas. Pagsasailalim ng state of calamity sa buong Negros Island, bunsod ng El Nino. Ipinanawagan ng sugar producer. Ronda Pilipinas. MWSS handa na sakaling tuluyang bawasan ang alokasyon ng tubig dyan po sa Angat Dam. Ronda Pilipinas. Balita sa ibayong dagat, panukalang batas na ipagbawal ang TikTok sa US. Lusot na sa Congress. Ronda Pilipinas. Balita pabalakasan, Carlos Yulo balik bansa na matapos ang kampanya sa 2024 Fig Artistic Gymnastics World Cup Series. Ronda Pilipinas. At showbiz, Christine Hermosa payang magkaroon ng reunion na movie project with Jericho Rosales. Ronda Pilipinas. Mamaya, perwisyong babuyan, mga baboy, kulungan, perwisyong babuyan ng inyong kapitbahay. Nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. Paggamit ng phone habang naka-charge. Ayan, maraming guilty din eh. Paggamit ng phone habang naka-charge, posibleng habang sumabog. Mamaya, patutunayan natin yan sa Let's Prove It! Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Aha! O, nabalitaan nyo na siguro, viral na viral, ha? Ang sabi ng PNP, bawal na ang may tattoo. sa mga lespo, bawal na yung mga tattoo, ha? Lalo na sa mga estudyante, ha? Napapasok, mag-e-enroll pa lang at gustong maging pulis pagdating ng araw. Bawal na daw yung may tattoo. Kaya ngayon, pinatatawag na yung mga pulis na may tattoo. Hindi na pwedeng nakalabas daw yan. Burahin nyo daw yan. Ilang buwan ang binigay sa inyo? 3 buwan. 3 months para burahin nyo yung mga Tweety Bird na mga Tweety Bird na ano. Alam mo, may tanong ako dito. Paano yung di ba sa mga babae ngayon, uso yung kilay na tattoo? Paano yung mga ganon? Meron pa yung lipstick na tattoo. Paano ngayon yan? Buburahin. Ay, naku. Yan ang katanungan. Mapalalaki o mapababae? Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang Ronda Pilipinas. Live na tayo sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. Live din tayo sa DWIZ News FM Regional Stations at sa Radyo Ronda. At sa lahat ng gumagamit ng TV bilang kanilang radyo. Magandang araw, Pilipinas. At live na tayo sa Aliw Jam. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas.
At ito ang ating magiging weather we like it or not. Kasama na rin ang Metro Manila sa makakaranas ng danger level na heat index ngayong araw. Kahapon lang, umabot sa 42 degrees Celsius ang naitalang damang init sa bahagi ng Pasay. Alam mo, ang init kahapon, grabe. Batay sa heat index forecast ng Pag-asa DOST, magpapatuloy pa ang ganitong kataas na heat index sa Metro Manila na aabot sa 45 degrees Celsius. Grabe, ngayong Martes. Hanggang bukas daw yan, Miyerkules. Bukod sa Metro Manila, nasa 25 lugar sa bansa ang posibleng tamaan ng danger heat level index, kung saan ang pinakamataas na alinsangan ay aabot sa 45 degrees Celsius sa Roa City, Capiz at Zamboanga City, Zamboanga del Sur. Ronda Pilipinas. Samantala, nanawagan naman ang Pangulo ng United Sugar Producer Federation sa Department of Agriculture na isa-ilalim na sa state of calamity ang buong island ng Negros dahil sa matinding epekto ng El Nino phenomenon. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni United Sugar Producer Federation President Manolet Lamata, mahigit kalahating ektarya na ang naapektuhan ng partikular na yung taniman ng sugar cane. Laurel, no, baka makatulong kayo po magbigay ng ayuda dito sa amin sa province. Kasi nagpanawagan ako po sa gobernador namin dito, si Governor Bong Lacson, si Vice Governor Jeffrey at saka yung mga board members na mag-declare ng calamity sa Negros, buong island, sa Negros Occidental. Kasi gusto namin magbili na sila ng eroplano, sariling eroplano yung aming local government para maggawa ng rainmaking. Cloud seeding po, cloud seeding. That's the right word. O hindi na kami maghintay kahit sino mag-ayuda. Kami na lang. We can also do it. Grabe po, grabe ngayon. Terrible. As in, I've never seen it in all my experience in sugar farming. Literally, sugarcane is dying. It's already dead. Talagang patay talaga. Yung area covered by sugarcane dito sa Negros Island is somewhere between 250 to 280,000 hectares. So, very safe to say po, kalahati. Ang init, kahapon, parang pag naglalakad kayo, pumapasok sa bibig mo yung init. Gaganong-ganong ka. My goodness. Samantala, bukas naman ang Unifed sa inilabas na kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na payagan ng pag-import ng agri-products sa bansa sa ilalim ng Administrative Order Number 20. Ayon po sa Pangulo ng Unifed, posibleng makatulong sa mga farmers ang pag-import ng asukal, partikular ang mga kagamitang pansaka ay makakatulong na mapababa ang buwis ng sugar industry sa bansa. Gayunman, nilinaw ni Manolet na limitahan lamang ang pag-angkat ng asukal sa bansa para hindi makaapekto sa mga farmers. Agricultural products, hindi lang asukal per se na iangkat, no? But rather machineries. Kailangan natin ng mga bomba sa tubig, mga traktora, mga implement. Lahat yan, wala na tayong ginagawa dito na local, mga harvester. Lahat yan ang ginagawa sa labas ng bansa. With this administrative order, it will fast-track the importation and hopefully baka mabawasan yung buwis pag-angkat namin ng mga machineries para makatulong sa mga farmers. So, para sa palagay ko, maganda to. Tungkol naman sa pag-angkat ng asukal, dapat ipadaan lahat sa tawag sa administrasyon ng SRA. O calling El Nino Task Force. Yan ang tinig ni United Sugar Producer Federation President Manolet Lamata sa panayam ng DWIZ. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap tayo ng report. Pagbaba ng presyo ng bigas, malabo umanong maramdaman kahit paluwagan ng proseso ng importasyon. Alamin natin ang report ni Patrol 19 Sally Ortega Bueno. Ate Sally, go. Malabo ng maremedyohan o maibaba ang presyo ng bigas sa pamamagitan ng importation o maximum access sa volume lalo pat katatapos lang din ang anihan. Ito niyag ni Senator Amy Marcos bagamat ang pagluluwag-an niya sa proseso ng importasyon ng produktong agrikultural ay makapagpapababa sa presyo ng ibang mga produkto tulad ng sibuyas, isda, baboy at asukal.
Pero giniit ng senadora na makakaapekto naman ito sa local producers, particular sa onion na farmers na ngayon ay binibenta na ang kanilang aning sibuyas sa paluging presyo o presyo na mas mababa sa kanilang production cost. Ayon kay Senator Marcos, layunin ng inilabas na Administrative Order 20 ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na maibaba ang halaga ng pagkain. Ngunit kung titingnan niya ang pinakamurang imported Thai white rice, ay napakataas na ang bagsak o benta nito. Naniniwala ang senadora na mahalaga ang madalas na konsultasyon sa pagitan ng mga magsasaka, consumer at iba pang stakeholder. Ito'y para mamonitor at masuri ang epekto ng pagluluwag sa proseso ng importasyon at ng mga nakalipas na Maximum Access Volume o MAV. Dapat din anya imbestigahan ang malaking agwat o diferensya sa pagitan ng farm gate at retail price at umiiral na cartelization. Mahalagaan niya na suportahan ang ating mga magsasaka sa pamagitan ng investment, teknolohiya at minimal well-regulated importation. Git na senadora, napakahirap ng ating pinagdadaanan lalo na ng ating mga magsasaka at mahihirap na kababayan dahil sa labis na pagtaas ng presyo ng bigas at iba pang pagkain. Dadagdag pa niya ang mga kaguluhan sa iba't ibang dako ng mundo, ang kakaibang El Nino at mga sakit na dulot ng klima na lamang maging sanhi ng patuloy na mataas na presyo ng mga bilihin. Ipinatitiyak naman ni Senator Nancy Binay sa Malacanang ang transparency sa magiging pagluluwag sa importasyon ng agricultural products para anya sa kapakanan ng mga magsasaka at mga consumer. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Teka muna, meron tayong isang tinatawag na Flash Report! DWIZ Flash Report. May Flash Report tayo, mga lugar na apektado ng El Nino sa Occidental Mindoro, ini-inspeksyon ni PBBM. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Verdes. Gilbert, ano nangyari? Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-inspeksyon sa mga lugar na pinaka-apektado ng El Nino phenomenon sa Occidental Mindoro. Partikular na inikutan ni PBBM ang bayan ng San Jose kung saan nakipagpulong siya sa mga opisyal sa nasabing bayan. Nagisalamuha rin ang Pangulo sa mga magsasaka na apektado ng matinding tagtuyot at inalam ang kanilang kalagayan at mga pangangailangan. Dahil naman sa matinding epekto ng tagtuyot, tiniyak ng Presidente ang agaran tulong sa mga magsasaka. Pagkatapos naman ng situation briefing at town hall meeting, tumuloy ang Pangulo sa kadiwan ng Pangulo at Serbisyo Caravan kasunod ng pamamahagi ng ayuda mula sa gobyerno. Patrol 13, Gilbert Verdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, nakatakdang magbulong bukas ang ANGA Technical Working Group upang desisyonan kung babawasan ito ang alokasyon ng tubig. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Metropolitan Waterworks and Sewerage System spokesperson Engineer Patrick Dizon na sakaling bawasan ng alokasyon ng tubig sa Angat Dam, o yung mga taga Metro Manila sa Angat tayo kumukuha, posibleng magkaroon ng scheduled water interruption. Ayan na, sa ilang lugar, gaya ng, ayan o, Metro Manila, Cavite at Bulacan. Kaugnay nito, hinilingan niya ng MWSS sa National Water Resources Board na panatilihin ang 50 cubic meters per second na alokasyon ng tubig sa naturang dam. Normal, kasi nasa 50 cubic feet tayo. Pag kaya ni bumaba ng 49 o 48 o 47, lagot na. Binigyan din pa ng tagapagsalita ng MWSS na batid nila ang pangangailangan ng publiko, lalo na ngayong mainit ang panahon. So ngayon po kasi nasa 50 cubic meter per seconds po yung ating pong allocation. So sa madaling salita po, ito po ay 4,200 liters per day kada araw po. Yung ating pong pangangailangan po sa ating pong Metro Manila, Cavite, sa Bulacan para po hindi po magkaroon po ng interruption. So kapag mababawasan po ito, ay talaga pong magkakaroon po tayo ng mga scheduled na water interruption po sa ating pong mga customers.
Kaya dapat matapos na yung kaliwa at saka kanan dams eh. Tiniyak naman ni spokesperson Dizon na meron ng mga nakalatag na hakbang sakaling bawasan ng MWRB ang alokasyon ng tubig lagot sa Angat Dam. Nakapag-implement na po tayo ng mga augmentation measures po natin na kung saan po na kukuha po tayo ng mga tubig po dito sa ating po Laguna Lake. So mayroon na po tayong 3 planta po na naitayo po dito sa may part ng Muntinlupa saka may part po ng Rizal na magsusupply po ng around 300 million liters per day. Aside from that po, mayroon na rin po tayong mga deep wells po na na-rehabilitate po. Starting from 2019 pa po ito. So 100 plus po na deep wells po na kaya po natin i-operate. Isa pa yan. Alam ko may problema din dyan sa deep well net. Samantala, patuloy namang nananawagan ng MWSS sa publiko na magtipid sa paggamit ng tubig sa gitna ng nararanasang mainit na panahon sa ilang lugar sa bansa. Sa ating pong kababayan, hinihiling po natin po na patuloy po tayo magtipid po ng tubig. So, naiintindihan po namin kayo na talaga pong mainit po sa ngayon. Kaya kapag gumagamit po tayo ng tubig, kapag kunwari naliligo po tayo, ay limitahan na lamang po natin yung oras po ng ating pong paliligo para matipid po natin yung natitirang tubig po na meron po tayo sa ngayon. Naku, naalala ko tuloy yung tip. Pagka naliligo kayo, huwag kayong kakanta ng mahaba na kanta. Sabi di ba? Nabasa ko yun eh. Saan ba nabasa yun? Sa Reader's Digest ko yata nabasa yun. When you go shower, sing a short song. Di ba? Ano ba mga maiksing kanta? Ha? Happy birthday to you. Yan po ang tinig ni MWSS spokesperson Engineer Patrick Dizon sa banayong ng DWIC. Ronda Pilipinas. At least yun, maiksi yun ha. Happy birthday. Yan ha. Wag na yung buong kanta. Umaasa ang National Food Authority. Ito pa, isa pa to, na mabibili ang mas mataas na buying price na palay sa mga magsasaka. Sa ilalim ng bagong buying price, aabot sa 23 pesos hanggang 30 pesos kada kilo para sa tuyong palay. Habang 19 pesos naman hanggang 23 pesos kada kilo naman para sa sariwang palay. Ayon kay NFA Acting Admin Larry Lacson, sisikapin nilang mapalawak ang palay procurement hanggang sa matapos ang panahon ng anihan. Hindi pa tapos na anihan? Abril na ngayon, di ba? Taniman na ngayon. Anya, nationwide na silang namimili sa mga magsasaka para madagdagan ng buffer stock ng bansa. Una nang sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. na inaasahan itong makakatulong ang mas mataas na buying price sa mga magsasaka para tumaas din ang kita ng mga magsasaka. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Alam ko taniman na ngayon, hindi na bilihan ng ngayon, di ba? Ng anihan, di ba? O baka wala nang mabili yung yung NFA. Baka wala na ho kayong mabili. Sir. Samantala, tanggap tayo ng report. Pinalakas na suporta sa mga lokal na magsasaka at mangingisda upang matugunan ang inflation muling inapila. Alamin natin ang report ni Patrol Love and Tina Nolasco. Tina! Muling nanawagan si Agri-Party List Representative Wilbert Lee sa gobyerno na higit na bigyang suporta ang mga lokal na magsasaka at mangingisda upang mapasigla ang lokal na produksyon, matugunan ang inflation, makamit ang food security at mas murang presyo ng mga bilihin. Kasunod ito ng paglalabas ng Administrative Order o AO No. 20 ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na nag-aalis ng non-tariff barriers sa mga pag-aangkat ng produktong pang-agrikultura sa bansa upang mapababa ang presyo ng bilihin. Ayon kay Lee, maituturing kasing short-term solution lamang ang AO20 at kung long-term solution ang titingnan, higit na suporta sa mga magsasaka at mangingisda ang kailangan. Partikular na rito ang mabilis sa pagbibigay ng ayuda, access sa murang farm inputs at dagdag na post-harvest facilities na may simpleng requirements. Gayon din ang pagbili ng gobyerno ng palay sa mas mataas na presyo para masiguro ang kita ng mga lokal na magsasaka at masugpo ang agri-smuggling. Anya, hindi pwedeng umasa ang bansa sa pag-aangkat habang buhay dahil kahit pabilisin man ang proseso ng importasyon, hindi makokontrol ang export policy ng ibang bansa na anumang oras ay maaaring maghigpit o magbago depende sa sitwasyon. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag
may bagong balita. Naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Ay, ang init-init. Oh, nako. Kaya tuloy pinag-uusapan namin dito yung 19 na nasunog na sasakyan sa NAIA Terminal 3. Nabalitaan nyo na ba yun? Oo, nako. Maya bibigyan namin kayo ng update regarding that doon sa mga nangyaring yan. Alam na kaya ng mga may-ari ng sasakyan na nasunog yung sasakyan nila? Kasi ang alam ko dyan, ang pagkaka-research ko dyan kahapon, parang yan yung pinaparkan nila ng sasakyan kapag sila ay pupunta sa ibang bansa o kaya sa mga probinsya ng Pilipinas. Oo, yung mga binabayaran, mga overnight parking. Oo, so ibig sabihin, yung nag-ooperate niyan, private. Yun nga lang, kailangan i-overlook ng NAIA yan, terminal. Mamaya, bibigyan namin kayo ng update diyan. Okay? Teka muna, ito marami kasing ano dito maraming, ano tinatawag dito, guilty. Ha? Ikaw ba, isa sa mga individual o isang estudyante o isang Pilipino, sabihin na natin, o kaya empleyado, na habang naka-charge yung telepono mo, ginagamit mo. Oo. Ha? Ang sabi nila, pagka ginawa mo yan, sasabog. Eto, patunayan natin. Paggamit ng phone habang naka-charge, posible nga bang sumabog? Patunayan natin yan sa Let's Prove It! Kalat ang mga post sa social media na nagsasabing mag-ingat at iwas-iwasan ng paggamit ng telepono habang naka-charge. Ang sabi sa mga video tips, posibleng sumabog ang teleponong nakasaksak habang ginagamit. Ilan sa mga posibleng dahilan nito ay lumang charger, magkakaibang brand ng charger at phone, pati na rin ang overcharging. Totoo nga ba ang mga post na ito? For sure, ginagamit mo rin ang phone mo tuwing nagcha-charge. Kaya tara, let's prove it! Ayon sa mga website ng mga sikat na brand ng telepono, hindi masamang gamitin ang inyong mga phone habang nagcha-charge. Kung ginagamit mo man ang phone mo while charging, automatic na bumabagal ang pagcha-charge ng battery nito. Mas kilala ang feature na ito na optimized charging. Dahil dito, pwedeng-pwede ang magdamagang charge. Pero, tandaan, hindi uubra ang feature na ito kung ang gamit mo ay charger na fake. Ayan, di kaya dapat huwag kayong gagamit ng fake. Okay, meron tayong sasabihin dito, mga kastig. Handa na ba kayo for the next level ng saya sa paborito ninyong esports sa Arena Plus? Astig sa sports, siguradong magpapabago sa paraan ng inyong pag-enjoy sa mga paborito ninyong laro. Pwede mong i-stream ang live games ng local at international sports sa internet at sa inyong mga telepono. Maging up-to-date sa latest score sa libu-libong games worldwide. Kasama dyan ang PBA, NBA, PVL, soccer, volleyball, boxing at marami pang iba. But that's not all. Kasama sa magbibigay ng saya sa inyong gaming experience, ang official Astig endorsers na sina Scottie Thompson at NBA star Jordan Clarkson. Kaya ano pang hinihintay mo? Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Keep it fun. Game responsibly. At Pilipinas, ang oras. 26 na minuto makaraan ng alas 10 ng morning. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Oy, bibigyan namin kayo ng bibigyan namin kayo ng latest tungkol dito sa 19 na sasakyan na nasunog yung kahapon. Viral na viral po ito mula kahapon hanggang ngayon. Kaya tinatawagan po namin si GM Ines ng NAIA. Okay? Pagka tayo sinuwerte, makakausap natin at hingi tayo ng latest dito sa mga sasakyan na nasunog. Grabe. 19 po yan 19. Ba't umabot ba sa 19 yung nasunog na yan? Wala bang nakamonitor? At saka ang sinasabi dito sa report ay dahil sa, una, syempre, init ng panahon. Yung init ng panahon at syempre, yung mga tuyong dahon. Bakit may tuyong dahon doon? Wala bang naglilinis niyan? Wala bang nagwawalis niya mga tuyong dahon na yan? Mamaya tanongin natin si GM at kung tayo sa swerte, makakausap po natin siya live dito po sa Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng report.
hindi po tayo tatanggap ng report. At magbabalita pa rin tayo, tuloy-tuloy ang mga balita sa Ronda Pilipinas. Samantala, suspendido ang face-to-face classes sa ilang lugar sa bansa dahil sa matinding init bunsod ng El Nino phenomenon. Kabilang na sa nagsuspende sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Pasay. Wala silang pasok. Ngayong araw hanggang April 23, hanggang bukas April 24. Ang lahat naman ng mga pampublikong paaralan sa Quezon City patuloy ang asynchronous classes. Gayon din sa Pampanga at Angeles, walang face-to-face classes sa lahat ng antas, pampubliko at pribadong paaralan. Habang nag-anunsyo rin ang Dagupan City na walang face-to-face classes sa mga pampublikong paaralan mula preschool hanggang senior high. Ngayong araw, dahil sa heat index forecast na 44 degrees Celsius. Ronda Pilipinas. Paano yung mga college? Di ba tinatamaan ng init yun? Ibinabala ng Pag-asa ang peligrosong damang init o heat index sa 25 lugar sa bansa ngayong araw. Batay sa pinakabagong bulletin ng Pag-asa Heat Index, 42 degrees Celsius hanggang 46 degrees Celsius ang mararamdaman, kabilang na ang Masbate City, Masbate na may, grabe ito, 46 degrees Celsius. 45 degrees Celsius naman sa Infanta Quezon, Puerto Princesa, Palawan, Aburlan, Palawan, CBSU Pili, Camarines Sur, at 44 degrees Celsius naman sa Guluan Silang, Samar, Katarman, Northern Samar, Vira, Catanduanes. 43 degrees Celsius naman sa Bacnotan, La Union, Tugigaraw City, Cagayan, Etsiagi, Isabela, Huban, Sorsogon, Iloilo City, Iloilo, Legazpi City, Albay. 42 degrees Celsius naman ang init na mararamdaman sa Naiya, Pasay. Oo, kasama dyan ang Mambusaw, Capiz, San Jose, Occidental Mindoro, Baler, Aurora, Ibasambales, Science Garden, Quezon City. Ayon sa Pag-asa, itunuturing na dangerous level ang mataas na heat index, kaya kinakailangan ng agarang extreme caution. Mag-ingat ha! Nananawagan sa publiko ang Pag-asa na limitahan lang ang aktibidad sa labas ng bahay. Iwasan ang matagal na pagkababad sa init ng araw. Uminom ng maraming tubig. Magsuot ng preskong damit upang maibsan ang epektong ng mainit na panahon. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Ito, totoo na to. Talagang tatanggap na tayo ng isang report. NIA, puspusan na ang preparasyon para sa mapalawak ang mga irrigation project para sa mga magsasaka. Alamin natin ang report ni Patrol 30 Jelly Mendez. Jelly, go! Puspusan sa paghahanda ang National Irrigation Administration sa gitna ng tumitinding init ng panahon sa bansa. Ito'y para mapalawak ang proyektong irigasyon ng ahensya sa mas maraming magsasaka, lalo na sa Mindanao area. Kabilang sa commitment ng NIA ang pagpapatupad ng 5.133 billion pesos na Malitubog Maridagaw Irrigation Project sa Barangay Villarica, Midsayap sa North Cotabato. Ayon sa ahensya, nito lamang March 2024, mahigit 70% ng tapos ang naturang proyekto na nakatakdang i-turnover sa mga farmer beneficiaries. Sakop ng irigasyon ang mahigit 70,000 ektaryang lupaing pangsakahan sa bahagi ng Alyosa, North Cotabato, maging sa mga bayan ng Pangalungan at Dato Montawal sa Maguindanao del Sur na pakikinabangan ng mahigit 4,000 magsasaka. Target din ng NIA na magsagawa ng isa pang irrigation project sa isa pang bahagi sa Malitubog na tinatayang nagkakahalaga ng 2 bilyong piso. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, isa pa pong report.
Mga puna at alalahanin sa pagdami ng Chinese students sa Cagayan, hindi umano may tuturing na diskriminasyon. Alamin natin ang report ni Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Ate Sally, go! Hindi dapat ituring na racial profiling o diskriminasyon ang concern tungkol sa pagdami ng mga Chinese students sa Cagayan at ang sinasabing pagbili ng mga ito ng diploma sa isang universidad sa naturang probinsya. Itinayag ni Senate Committee on National Defense and Security Chairman Senator Jinggoy Estrada. Ayon kay Senator Estrada, lehitimo ang ito lalo pat posibleng may kinalaman ito sa usapin ng national security ng bansa. Kabilang sa mga tanong ng senador ay kung bakit sa isang lugar o sa Cagayan partikular nagdadagsaan ng mga Chinese students, gayong marami naman anyang mga universidad at kolehiyo sa Pilipinas. Pinunto ng senador na ang Cagayan ay kinaroroonan ng 2 EDCA sites. Paglilinaw pa nito, gaya na ibang mga dayuhan, ay hindi dapat natin hadlangan ang pagnanais nilang mag-aral dito sa ating bansa. Gayunman, dapat anyang tiyakin na hindi sila magiging banta sa ating seguridad. Pinahayag rin ni Estrada ang pagkabahala sa naglalabasang issue tungkol sa degree for sale, retiree visas at pagbibigay ng mga Philippine government IDs sa mga Chinese nationals. Dapat anya itong pagtuunan ng pansin at maimbisigahan ng mga kinaukulang ahensya ng gobyerno at ng Senado kung kinakailangan. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. A promise is a promise. Nasa linya na po natin ang General Manager of, ng Manila International Airport Authority o NAIA, si GM Eric Ines. GM, magandang araw po. Good morning po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Opo, GM, naku, hindi magandang itong pag-uusapan natin. Napakalungkot nito. Oh. Umabot sa Alright. 11. Kayo po ba, kasi sa pagkakaalam po namin, yung aming mga initial report dito, hindi po NAIA ang nag-ooperate ng lugar na yan? Opo, totoo po yun. Nakalist po sa isang concessionaire po. Opo, so ibig sabihin, ang ginagawa lang po ng NAIA dito ay parang nag-overlook lang, GM, ano? Parang po, nakalist po sa amin mula pa po noong April 11, 2019. Opo. Nakausap nyo na po ba o naka-meeting nyo na po yung may-ari nung nangungupahan po dyan sa NAIA, GM? Opo. Hindi naman po, yung pinaka parang general manager kasi Opo. yata yung may-ari po ay Opo. out of the country. Although ang pagkatapos po ng insidente kahapon, agad-agad ay nagpumunta po sila dito sa ating tanggapan Opo. at nag-usap po kami. At para sinabi namin na anong balak ninyo doon ngayon kasi medyo marami-rami yung na-damage na sasakyan. Opo. So nangako naman sila hanggang naggumawa sila ng kasulatan na hindi naman talaga sila pinagbibintangan kundi obligasyon nila dahil sa lote nila na inuupahan ang nangyari ng insidente. Kaya yun, babayaran ngayon nila ang ng mga damages yung may-ari ng sasakyan. Opo, kasi yun po yung- ang agreement. Gumawa po sila sulat. Okay, very good. Kasi kahapon po lumabas na ang mga tanong lumutang na kung sino magbabayad ditong mga nasunog na sasakyan na ito, nung mga bandang hapon po lumutang ho yung balita na sila nga daw po yung may responsibilidad dyan at babayaran. Pero itong mga bandang kagabi po, GM, may lumabas ho na chismis na hindi raw lahat babayaran eh. GM, ano ba talaga? Totoo? Hindi pa po namin alam pero so far po may kasulatan silang iniwan dito na Opo. pinirmahan nila. Opo. May dala silang tatlo silang nagpunta Opo. harap po ng abogado natin Opo. na hindi namin sila umalis na pinayagan na usap-usapan na kundi gumawa sila ng kasulatan. Tama. Nasa amin yung sulat nila. Tapos nasa amin pati yung nagbigay siya ng card. In fact, may mga nauna sa'yo na nagtanong sa akin. Oo. Binigay ko yung pangalan kung sino yung GM, pati telepono at Oo. saan ang opisina nila. Okay. So, yun po ang Opo. nangyari. Opo, yung pong puntahan naman natin yung naging cause, confirm na po ba ito? Tama ho ba ito? Mga tuyong nagdahon ng pinaggalingan ng sunog? Opo, GM? nakita po namin. Nandun po kami nung pangyayari yun. Opo. Nandun kami nung pinuntahan namin agad. Talagang tuyong-tuyo po yung mga parang talahib ba yun? Oo. Puno-puno halos. Oo. Tapos malakas pa yung hangin na konti. Although napakainit nung hapon. Yun yung nagpalakay at nagpabilis ng apoy. Opo. Yung
yung tuyong-tuyo na dahon ng mga, palagi ko talahib yun eh. Oo. Kulay brown na ho ngayon yung lupa. Opo, opo. Hindi ho ba bahagi po ng kanilang responsibilidad na alisin yung mga damo na yan, GM? Yun po, yun nga po ang sinasabi ko noon. Noong wala kasi yan, bago mag-summer o bago tag-init, Oo. di pa naman, sinabihan na namin sila noon na ayusin nila yung lugar nila, linisin nila. Okay. So, although nakat naman, kaya nga lang, hindi naman nawalis yung mga tao na dried doon. No? Oo. So, ngayon, kagabi at saka kanina, naglilinis na sila, tinatanggal nila yung pero kailangan, malaki yun, malaking espasyo yun. Opo. Ang laki-laki nga po. Hanggang kailan ho ba kontrata ng mga yan sa NAIA, GM? Well, doon sa kontrata po ay 15 years. Mahaba-haba din pala ang lease, ano? Opo. Mahaba po. Oo. Sige, ito pong tanong na, alam na ho ba nung 19 na owner ng sasakyan na nasunog yung kanilang mga sasakyan at nakamiting na ho ba nung nakamiting ninyo, yung GM din? Hindi po namin nakausap wala pa kami nakausap hanggang kagabi. Opo. Merong dumating na isa noon, nandun kami sa area. Pero hindi naman, sandali na tinignan niya, nakita niya yung sakyan niya. Yun lang, tapos hindi na naman nakipag-usap sa amin. Nandito po kami hanggang kagabi, hanggang kahapon ng mga bandang alas 8, wala naman pupunta po sa amin. So hindi namin alam kung pinuntahan sila kasi mukhang yung nag-release doon ay bumalik doon sa lugar. Oo. Saka pangalawa, sabi ko, nag-iwan siya naman siya ng contact number niya at saka yung address nila. Meron nung tanong dito, doon sa namumroblema tungkol sa sakyan, pwede ho bang lumapit daw po sa NAIA sa opisina ninyo? Ituturo lang ho namin yung opisina nila, malapit lang ho dito. Oo. Yung concessionaire at saka nandito sa akin yung telepono at saka pangalan, kaya wala naman problema. Yun naman sinabi ko sa kanila, nag-agree kami kahapon. Na kapag may nagtanong, pwede ba namin ibigay? Pwede ibigay daw, sabi ko. Pumayag naman sila. Okay, saka very may good. sulat po nila. Pwede ko i-photocopy yun. Yun, pwede ho kami humingi ng kopya, GM, ano po? Pwede po. Opo, GM. Magpadala po kayo ng tao, pagbigay ko sa inyo. Sige po, salamat po, Bigyan GM. kayo ng kopya. Sige po, GM. GM, talking about responsibility, ano pananagutan ng private entity na ito sa NAIA, sa atin, GM? Pakiulit na po, ano po yung... Ano ho ang pananagutan nila sa inyo, sa NAIA po? Itong negosyo... Well, una-una po, first, titignan namin na legally kung ano yung mga pwede namin ipataw. No? Pero as of now, ang unahin namin ay ayusin muna niya itong nangyari kahapon. Yung most important yun. Kasi, siyempre, kawawa naman yung mga may-ari ng mga sakyan na nasunog o na damage. No? Yun ang muna inuuna namin. Although hawak na namin yung lease contract na at titignan ng mga abogado natin kung pwede namin patawan ng kahit anumang penalty. Pero we will see kung ano mangyayari. Mahirap sabihin eh. At saka pangalawa, wala pa yung official report ng Bureau of Fire Protection dahil sila pala yung mandated na magbigay sa amin ng tunay na pangyayari. Ibig sabihin, yung sila yung nag-iimbestiga kung ano talaga nagsimula yung apoy, saan nangyaling, kung sino man ang may responsibilidad doon. Oo. Yun bang area na yan, GM, wala silang balak gawing sementado at lupa pala ito, brown na brown eh. Opo, hindi naman po kasi yung may plano naman po nakalagay sa contract nila. Pero yun nga lang po, isa yatang kinukonsider na doon sa usapan namin kahapon is that yun yatang ilalim nun ay gagawin parang karugtong ng tunnel na ginagawa ng subway natin. Opo. Kasama. Hindi pa naman, ganun po ang sabi sa amin. Okay. So, titignan po natin. Yun. GM, Eric Ines, maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa DWIZ po. Walang anuman po. Salamat din po. Thank you po. Ang General Manager ng Manila International Airport Authority, si GM Eric Ines. Salamat, GM. Ronda Pilipinas. Ayan, pwede tayo makipag-ugnayan sa kanya. Pakikuha yung number. Yung number nung pinaka-head nung negosyo na parking area. Ha? Ano ba yun? Parking area ba yun o impounding? Parking area. O, teka muna. Ready na ba kayo, mga ka-Bingo Plus sa ating DWIZ Bingo Plus Numero Panalo? Kombinasyong tama, malaki ang tama. Makinig mabuti dahil babanggitin na ng DWIZ. Announcer ang tamang kombinasyon ng letra at numero. DWIZ. Numero Panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
Ayan, meron kayong chance manalo ng 1,000 pesos ang tama hindi, ulitin natin. Pwede kayong manalo o pwede ka, ikaw na nanonood at nakikinig. Pwede ka manalo ng 1,000 pesos, 500 pesos kapag tama ang 4 combinations at another 500 pesos kapag meron kayong Bingo Plus app. Simple lang manalo, kailangan lamang abangan ang 4 na letter and number combination sa programa ng mga programa ng DWIZ at i-text ang sagot sa 0960-880-6424. Ulitin natin, 0960-880-6424. Kasama ng inyong pangalan / edad / address / 4 combination of the day. At para sa ating ikalawang combination for today, sa letrang W, 26. W26. Abangan mamaya sa DWIZ Network News ang ikatlong kombinasyon para sa bingo o pag-bingo sa saya, yon plus sa panalo. Kung nakaapat ka na, pwede mo nang isend sa text number na binigay ng DWIZ announcer o kaya i-PM na sa DWIZ Facebook. Kung hindi pa, wait pa ng ibang kombinasyon hanggang makumpleto ang 4 na numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Pilipinas, ang ating oras. 10 minuto pa bago mag-11 in the morning. Abangan, 1 milyong pasasalamat, 1 million pesos ang ating ipamimigay dyan. 1 milyong pasasalamat ng Aliw Broadcasting Corporation. 1 million pesos. Ayan, namimigay ng pera. At, naku, para kaming malaking tulong kasi yan sa mga kababayan natin. Para kaming PCSO. Ayan. Alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Yan. Since we're talking about PCSO na rin, alam nyo ba, bibigyan namin kayo ng dagdag kaalaman doon sa mga nananalo sa pag-claim ng mga panalo sa PCSO. Hindi lang naman milyon-milyon na nananalo dyan. Meron mga thousands dyan, 100,000s, mga maliitan. Ibinahagi po yan sa amin ng PCSO. Narito ang report ni Maine Barreto. Ibinahagi ni Ms. Laila Galang, Department Manager ng Product and Standard Development ng PCSO kung paano i-claim ang perang napanalunan sa loto at kung hanggang magkano ang halaga na pwedeng i-claim sa PCSO Lotto outlets. So yung mga agents namin, pwede ka diyang mag-claim hanggang 9,999. Kasi 10,000 hindi na pwede sa kanila. So, less than 10,000, pwedeng magbayad ang outlet. 10,000 and up to 300,000 sa branch offices ng PCSO. Okay po. So, more than 300,000 head office na yun. Ayon din kay Ms. Laila Galang na mayroon lamang 1-year validity ang winning tickets at ang pag-claim ng panalo sa PCSO. Meron ka lang 1 year from the date na na-draw siya at naging winning numbers, may 1 year ka to claim. To claim. Tapos after 1 year, void na yun. Void na siya. Expired na. Yung pag hindi mo yun na-claim, yung price na dapat para sa iyo, itutulong na natin sa kawang gawa. At mula sa PCSO, yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Ako si Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Si Angelo ba yun yung pala? Akala ko si Maine Barreto. Lalaki yung boses ni Maine Barreto. Samantala, para sa ating balita mampalakasan, Carlos Yulo balikpan sana matapos ang kampanya sa 2024 FIG Artistic Gymnastics World Cup Series. Sports News mula kay Daryl Justin. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Sobrang na-appreciate ko po kayo. Yan ang naging mensahe ng Filipino gymnast na si Carlos Yulo para sa mga sumuporta nang makabalik ng bansa matapos ang kanyang matagumpay na kampanya sa 2024 FIG Artistic Gymnastics World Cup Series.
Bukod sa muling karangalan na naibigay sa Pilipinas, bitbit niya rin ang kanyang gold at silver medals na kanya namang nakuha ng sumabak sa vault at parallel bars. Ayon kay Yulo, isa sa mga naging motivation niya ay ang presensya ng ilang mga kababayan natin sa Qatar na naglaan ng oras para manood ng kanyang performance. Sa kanyang pagbabalik, nakatakdang mag-training ang Filipino gymnast ng 3 linggo para maghanda sa Asian Championships kung saan pagdating naman ng Hulyo, siya ay sasabak para sa kanyang second stint sa Olympics. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. At para sa ating showbiz, Christine Hermosa, payag magkaroon ng reunion project ay Jericho Rosales. Showbiz balita mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, payag na payag si Christine Hermosa na magkaroon ng reunion project kay Jericho Rosales. Ito ang naging payag na aktres na makarating dito ang sinabi na aktor sa isang interview na noon pa niya gustong-gustong makasama muli sa isang project ang kanyang dating ka-love team. Ngunit bago pumayag si Christine, nagbiro pa ito ng tanongin ito kung sino si Jericho. Pero ayon kay Christine, depende sa proyekto kung tatagapin ba niya o hindi ang reunion project with Jericho. Ayaw naman daw niyang kung ano-ano na lang ibibigay na project sa kanila since reunion project nga ito dapat umano ay talagang maganda. Kailangan daw muna niyang makita ang lahat at kailangan niya i-filter kung worth it ba ang gagawin nila at hindi yung may masabi lang na may ginawa sila. Kung may gagawin daw siya, dapat ay talagang worth it gawin para hindi umano masayang ang kanyang oras at effort niya, lalo na at iiwan niya ng madalas ang kanyang mga anak para gawin ang nasabing proyekto. Kaya dapat ay maganda at may katuturan ang project. Sinabi pa nito na wala naman umanong magiging problema sa kanyang mister na si Oyo Soto dahil pumapayag naman ito kaya't sa kanya lang daw talaga nakasalalay kung papayag siya o hindi. At yan aking balitang showbiz para sa pilang mitadong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. At yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Pero bago tayo paalam tayo muna ay merong Patama Quote of the Day. Ang ating Patama Quote of the Day ay, dati, pera na lang ang binabudget. Ngayon, pati na rin ang pasensya. Pero wag kayong papayag na mawalan kayo ng pasensya. Baka malagay kayo sa alanganin, malagay kayo sa isang problema na mabuti sana kung usap-usap lang, pwede na. Lalo na, mahirap pagka napunta ka doon sa problema dahil nawalan ka ng pasensya, gagastos ka pa ng malaki. Di ba? Kaya yung pasensya ninyo, i-extend. Ayan. Learn to have coolness, patience, in front of mga heated argument. Yan. Pero pagka hindi talaga naiintindihan ng kausap nyo, layasan nyo na lang. Huwag nyo na lang saktan. I-extend nyo na lang yung pasensya nyo. Alam nyo, maraming mga tao ngayon ang maraming kwento na maganda yung kinalalagyan dahil in-extend nila yung kanilang pasensya. Meron din namang mga kwento na alanganin ang kanilang posisyon ngayon o kalagayan dahil nawalan sila ng pasensya. Yan. At yan na po ang ating programang Ronda Pilipinas. At yan na po ang susunod na programang Yes, Yes, Yo, Topacio with Attorney Ferdy Topacio and Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat, Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa
DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m.